Dito sa San Jose del Monte sa Pangpalay, Bulacan ay may isang napakahiwagang martial arts at dito rin matatagpuan ang huling master sa ikatlong henerasyon. Halina't ating tuklasin at kilalanin ang mahiwagang martial arts at ang huling master ng henerasyong ito. Magandang umaga po, Master Kalip. Magandang hapon. Magandang hapon po, Master Jun. Si Master Jun. Sila ang hihingaan natin ng kaalaman patungkol sa Mungus, the Electrifying Martial Arts. Sa kanya po tayo hihingi ng kaalaman. Ito po yung pwesto nila. Yan. Dito po sila nag-iensayo ng Mungus, the Electrifying Martial Arts. Magandang hapon po. Hapon po sa Master. Ay, ganda na po. Hapon, Master Kalip. Maraming salamat po. Pinaunakan niyo po yung pag-interview patungkol po sa Mungus, Electrifying Martial Arts. Yes, naman. Masyadong matiwaga po yung Mungus, Electrifying Martial Arts para sa akin. Kaya ngayon ay napasalamat po ako. Nandito po ako para po yung master na. May mga ilang katanungan lang po tayo patungkol sa Mungus. Una po, saan po nagmula ang Mungus? Kayo po ito nagmula? Yan, nagmula kasi yung Mungus na to. Nagmula po ito sa Bicol, Tabaco, Albay. At ang pinagmula po dito, ang Takwing, Turismulan, a.k.a. Yan po ang pinagmula nitong Electrifying Mungus. Kaya po, hanggang sa ngayon, yan po ay pinauunlad na ang kalaman ay hindi mo nawawala. Pero ang Takwing, yan ay hindi ko na inabot siya. Pero yung binahaginan, ang Gajimbong Paris, yan po ay inabot ko na simula pa nung kami ay nagpangit at matagal na panahon. Doon po ako nagpatuloy ng pag-aaral sa kanya. Una kong pinagmulan doon sa kapatid niya, si Gabriel Pubilis, isang grandmaster din, na nagmula din kay Dwayne Tumismulan, na yan ay matagal na panahon na, simula nung ako'y mag-umpisa doon, nagpatuloy ako kay Gajimbong Paris hanggang sa ngayon. Hanggang siya ay nung mamatay na ang Gajim, pinauunlad namin yung kalaman na hindi yan ay nakikinig. Hindi lamang nung sa ibinabahagi sa mga tinuturoan, kundi lahat maligyan sila ng kalaman. Hanggang sa ngayon, kung makikita po ninyo, marami ng mga Mungus talaga na nagmula din kay Katwing, pero hindi sila nakapagpatuloy. Kaya yun, sa tagal ng panahon na ibinabahagi hanggang sa ngayon, tuloy-tuloy po yung pagtuturo ng kaalaman na yan. Maraming dapat alamin sa kaalaman ng Mungus na yan, dahil po yan kahiwaga na akala lang nila ang Mungus ganun lang. Pero napakahiwaga niya. Kung susuy-suyin mo yung bawat dulo at sa pinagmulan, doon nila malalaman kung gaano kahalaga na matutunan yung kalaman na yan. Hindi lamang mo sa pangalan mo, pag sinabing Mungus, napaka-husay, hindi lamang yung kundi dapat alamin ano ba talaga nakapanood. Hindi basta. Na ako'y umaabot ng ilang dekada sa pag-aaral, nag-iedad ako ngayon ng senior, 660. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy yung pagtuturo. Tuloy-tuloy ang pamahagi ng kalaman. Na dapat ay baon na rin pa ng mabuti. Hindi yung basta na lang na itinatago. Kasi pag yan ay itinago, ang kalaman na yan, lalaman yung magiging alamat ka na lang dito. Hindi pakikilipangan ng lahat. Depende doon sa namataral. Kasi ang napakasila, hindi basta. Hindi ganun lang na itinuturo. Kundi yan ay nakapaloob. Nakapaloob doon sa virus na nakasato sa pinagmumulan ng natin. Hindi basta.
Kaya yung munggos na yan, marami kayong makikitang nag-aaral yan na umabot pa lang ng ilang buwan, kaya taon, 1 year, 2 years, isa na siyang tagapagturo, napakasilan, hindi basta-basta. Master Jun, nabanggit niyo po sa akin ang pinagmulan ng Mungus is kay Master Queen. Hanggang sa nakamatay ni Grandmaster Queen. Hanggang sa nakamatay niya. Pero naisali niya ang kaalaman kay Master Jim Bogares. Opo. Since naisali po ay Master Jim Bogares, pwede po bang malaman kung paano po o ano ang connection niyo sa kanya o kung paano naisali naman ang kaalaman sa inyo bilang master naman dito? Nung mag-aral na ako sa kanyang kapatid, yan ay matagal din na panahon. Gusto ko pa paunlarin muli yung kalamang binahagi ng kapatid, ang Cabernet Bubilis. Nung siya ay mamayapa na, nahinto na po yung pag-aaral ko doon. Gusto ko malaman kung sino pa yung pwedeng makapagturo para ipagpatuloy yung kalaman na hindi siya nahihinto at hindi siya natitinga. Napagalaman ko na ang kapatid ay buhay pa, nasa Tabaco, Albay. Yan po ay pinahanap ko ng 2 taon. 2 taon po siya pinahanap. Para yan ay malaman namin kung siya pa ay nagtuturo pa. Natagpuan namin siya pero hindi siya nagpapakilala. Dahil sa ayaw niya naman talaga magturo in 20 years. Dahil po sa nangyayari sa organisasyon, siya po ay nagtago na sa Bicol, ayaw niya na magturo, ayaw na magpagkita sa mga kasama niya. 20 years po siya natingga. Natuntun ko po yun sa Tabaco Albay ng 2 taon. Dahil mayroon akong isang estudyante na kanang kamay po ng mayor, pinahanap ko siya at natagpuan namin doon. Hindi pa siya nagpakilala na siya na yun na hinahanap namin. Bakit? Ano ang kailangan? Isa na kayong mga tagapagturo. Ano pa ba ang kailangan dito sa atin at gusto nyo pang pagturo ako sa inyo? Ang sinasabi namin, gusto pa namin malaman yung mga kaalaman na hindi pa rin tuturo sa amin. Gusto namin maging bahagi pa ng kaalaman ng nag-iba ng kakwin. Kaya siya pumayag na magturo ulit sa loob ng 20 years na hindi nagtuturo. Nakausap namin siya para pumayag. Pumayag naman siya na magturo ulit. Ayun na nga, doon kami na naman nagpatuloy ang pag-aaral. Sa pangatlo na rasyon naman. Sa pangatlo. Kasi simula sa isang master namin na doon, kapatid niya, pangalawa yung kapatid niya, master na yan ay pinagkalupan ng kaalaman ng kakway. Na sabi nga walang taong nakapagtapos, iisa lang ang nakapagtapos ng kaalaman na yan na ibinahagi ng kakway. Luis Bulan, kay Kati Bugares. Pagkabat maraming tinuruan ng kakway. Pero hindi naman talaga nakapagpatuloy. Hindi sila nakapagpatuloy. Ang nakapagpatuloy hanggang sa mamatay ang kakway, ang Kati Bugares, at mayroon pa siyang kasama na hindi siya iniwanan. Ang Cabernet Estabillo. Yun ang hindi siya iwan hanggang sa mamatay siya. Na siya pa nga ang palibig. Ngayon po, Jun, maputuloy ko po kanina. Kapag sinasabi kong Mungus, Electrifying Martial Arts, ano-ano aspeto naman po patungkol sa martial arts po? Napapalo dito yung 3 aspeto. Yung bare hands, Sinabi kong bare hands, puro po yan nasa ng kamay, paa, lahat ng kicking, then one kick, pants, lahat, panaksak, pamalo. kasama po yung panaksak, Kasama po yun doon sa bare hands. elbow, Elbow, parang lahat. one-face ang din ko pala. Nakapaloob lahat yun doon sa bare hands. Maliban po sa bare hands, meron pa nakasama doon, yung harness ng mokos. Harness, ay naman po yung ibang aspeto ng Mungus, harness naman po. Harness. Pag sinabi kong harness, ano pong gamit natin dito? Stick naman yung gamit natin dito. Ito na yung gagamitin natin. Yung stick. Pwede isa, pwede dalawa po. Pwede isa, pwede dalawa. Pero talaga ang pinaka-priority niyan, dalawa. Dalawang harness.
500 lang kasi nito, dun sa ginagamit silang artist, mas mahaba ito. Kaya dun sa... para sa ibang artist, mas mahaba siya na ibang mga... Mahaba po ito at iba doon sa mga artist na nakikita po. Kaya nakikita po ninyo, bibigay kami na sa mamaya. Kung paano ang defense ng artist ng Mongols, kasi maraming nahihiwaga sa Mongols na wala silang nakikita ang artist ng Mongols. Sila po ako niyan. Kasi yan ay hindi naman talaga na ituro yan ng lubusan sa mga nagsipag-aral. Dahil po yan, mangilan-ngilan lang ang pinagkalooban ng kalaman na yan. Hindi basta itinuturo. Kaya maraming nahiwagaan, bakit ang Mongols may arnes? Wala naman nakikita. Ayan na, nakikita na nila sa YouTube. Yung arnes ng Mongols. Yan ay karantista arnes. Mga old arnes po yan. Karamihan nakikita mo dyan. Iisa lang ang pattern. Nagkakaparehas lang ang pattern. Pero yung lang po yung master para po sa mga tagapakinig natin. Si Master Jun ang tinuturing na pangatlong generasyong master talaga ng Mongoose Electrifying Martial Arts. Meron pang nakapaloob ng hindi lang arnes kundi yung long stick. Ito naman po yan. Ito po yung tinatawag na long Ay stick. naman po yung long stick. Long stick. Yan. Oh, napakahaba po yun. 6 feet, standard. Nakasapul po ba? 6 feet standard. Yan ginagamit ito ng Mongols. Dahil yan po ay nakasama po yan sa nakapaloob sa tatlong generasyon na kalaman ay tinuro ng Katolik. Kaya maraming nagtatanong kung bakit mayroon pala ng long stick ang Mongols. Bihira ka lang makakita at minsan lang ang pinagkalooban ng arnis at saka Mongols na yan. Kaya makikita mo sa lahat ng aspeto ng mga napapanood video, halos isa lang ang pattern. Pero yung sa Mongols, makikita nyo naman na magkaiba ng aspeto ng preparatory. Minsan, bibigay kami ng sample para makita po ninyo kung ano ang pagkakaiba ng nakikita ninyo yung arnis at saka arnis ng Mongols. Makikita po natin kung paano ito compare si bare hands, si arnis, at saka si long stick. Kung iisipin po natin, magkakaiba sila ng aspeto. Pagkakaiba. Hands, on physical, this, matalas, si long stick naman is masyadong mahaba. Tapos si artist naman, kung mapapansin natin si artist, yung artist minsan gamit na po ng mga ano yan, ng mga parang may sports ko na artist. Meron. Ay po. Ngayon makikita po natin yung paano gamitin sa Mongoose Electrifying Martial Arts. Yung arnis. Siguro po Master, magbigay po tayo ng mga example patungkol sa Mongoose po natin. Yes naman. Putol po Kita po natin. natin. Ito po yung sample ng bare hand na yan ay may nakapaloob na grab jerking kung tawagin na ang tao po ay medyo delikado po ito at ang tao po ay mabubulang pag yan ay grab mo at saka stationary grab jerkings. Kaya makikita po ninyo yung number 1 kung paano mag-defense doon sa mga atake na suntok kung paano niya i-defense yung sarili niya. Okay, makikita po ninyo yan. Ito yung sinasabing grab jerkings kung paano mag-defense. Ready, move. Isa, bali po ito sa kamay para po ito ay hindi na maka-defense sa kanya, baliin po ito. Pagkatapos po nitong bali na to, yan po ay 65 degrees na grab jerking. Pa! Yan po ang preparasyon ng grab jerking. Pagkatapos po nito, ito na yung sumunod na tali. Ayan. Ito, grab po ito dito. Yan. Ganun ang magiging position niya. Pagtapos ito, tak! Nasa leg po ito. Yan. Tapos ito, grab leg. Elbow. Yan. Bangkit. Sa posisyon. Yan po ang number 1 ng grab jerkings. Karamihan kasi ako, yung grab jerkings, hindi sila naniniwala doon. Pero marami nang binigyan na sample niyan
Kaya yan po ay medyo delikado. Kaya nga pinagbabawal yung basta na lang igagrab yung tao. Masyadong delikado po kasi yan. Masyadong delikado. Actually, si Mungus po kasi nakakamatay po talaga. Bawal po yan. Kaya yan ang number 1 ng Mongoose Electrifying Martial Arts. Yan po ay nakapaloob dyan ang 7 number. Opo. Sa number 1. Masyadong delikado po. Magkakaiba po yan. Pati 7 numero. 7 numero po ito na magkakaiba sa number 1. Mga master, pwede po ba tayong mag-example ng hindi naman masakit pero medyo mabilis ng konti sa number 1, number hands? Yes. Pwede naman. Alali lang po. one round na depends doon sa number 1. Okay, go. Dito. Yan ang atak pala ganyan. Hindi naman kasi pwedeng bilisan ng point to point. Medyo delikado. Delikado po talaga. Opo. Yan, mabilis na yan, pero hindi talaga yan yung speed. So, preparatory lang to demo. Yan ang preparasyon na mabilis. Kasi wala naman sumusuntok na mabagal. Pwede naman po kayong bumisita rito kung gusto niyo naman po. Master, sa mga basher natin agad dyan, Yes? pwede po kayong bumisita. Welcome na welcome po kayo rito Pwede naman. sa Mongoose Electrifying Martial Arts. Pwede naman. Welcome po kayo sa mga mahilig dyan sa martial arts. Ngayon, pwede po kayong bumisita. Yes. Pwede. Yan, ipakita na namin yung ng bear hands. Basic. Po ang Basic lang yan. bear hands po yan. Basics pa lang yan. Ngayon, kung gusto nyo makita yung harness, papakita po namin yung sample ng harness. Sample naman po tayo ng arnis ngayon. Na yan po ay Ito mga kasama, kung mapapansin nyo po, may hawak silang tig-2 arnis. Ito naman po yung example ng arnis. Ipapakita po ni Master. Master, ano po bang paliwanag natin patungkol sa arnis? Karansista harness. Yan po ang harness ng Mongoose. Karansista harness. Karansista arnis. Demo lang ito. Demo. Didemohan po tayo nila Master Jun. Ipapakita po namin kung paano mag-defend yung harness ng Mongoose. Kasi karamihan harness, yan po ay naka-block lagi. Ibinablock nila yung palo. Dito po sa amin, hindi po kami nag-block ng palo. Makikita po ninyo kung paano kami nag-defend sa palo. Kung paano i-secure yung sarili. At natural lamang dapat kong ingatan ang sarili ko na hindi ako tamaan ng pamalo. Kaya makikita nyo. Ready, move! 2. Isa. Yan. Drop. Yan. Ita-drop natin yung harness niya. Ito naka-open. Na pwede ako umatak dito. Pwede ako umatak doon. Pwede ako umatak dito. Isa yan sa mga atak ng harness ng karatista Mongoose. Yan. Pinakita lang namin yung depensa. Kailangan din talaga umalis ka daw sa posisyon para hindi ka tamaan. Ito, isang palo. Kapag linako to, wala pumapalong hindi hinabukot yan. Meron pa to eh. Pag pumalo sa akin, linako yan, meron pa isa. Palo mo. Pag linako ito, ayan o. Yan. Wala akong plan doon. Hindi binagdak ng arnis namin. Kundi, umiwas ka doon sa pamalo. Isip mo yung sarili mo na hindi ka tamaan ng arnis. O, nakita nyo yung depensa na malayo ako sa kaliwanan. O. Sige, palo mo yung ano. Dinipis ko tapos. Makikita nila yung palo ng kaliwa. Isa! O. Palo ng isa. Isa. Sapul na agad. Sapul. Hindi na siya makakapalo dahil nagdepensa ko doon.
Ayan o. Pwede po ba sample isang mabilis na hindi masakit? Ano ko lang kasi? Simula. Alali lang po, alali lang. Dito. Pak, sapul sa tuhod. Ayan yan. Yan ang Sapul din sa sentido. pumalo ng kaliwa. Kaliwa, Ay, natrasan ko yan. Dito. Yan o. Dito. Ayan yan ang mga details na nakita nyo. Actually, wala pa po sa 1% yung mga pinakita namin sa inyo. Yan? Ano lang yan? Hindi mo? Example lang po yan. Sample lang. Para makita ninyo kung ano yung nakapalog sa akin. Master Jun, pwede ko po ba makita yung yung long stick natin? Yes naman. Example. Hindi ako ang hawak ng long stick. Sa'yo, Anis. Wait lang. Ito mga kasama. Kasi nandito. Mga kasama, magbibigay na kami ng konting example ng kung paano gagamitin ang long stick. Okay. Oh, isa. Yan. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Ayun po yung example ng long stick. Ngayon naman po, Master, imbitahan po natin sila sa patuloy na pagsabaybay sa ating vlog na Mungus, the Electrifying Martial Arts. Pwede naman sila pumunta at makipag-ugnayan at tanggap naman namin sila at welcome na welcome sila dito sa amin. Kung gusto nila makipag-kita, wala namang problema. Pwede rin po kayong mag-ensayo rito. Pwede rin kayo mag-isa. Marami po kayong matututunan. Lahat naman. Kasi po yan ay tayo ay naka-rehistro naman. Meron tayo license. Opo, naka-registrado po tayo, registrado tayo. Access Commission. Kompleto po ito ng papel. Opo. Lahat po yan ay kompleto tayo. Pwede kayo pumasyal. Lahat naman welcome. Master Kalip, ano po masasabi niyo sa mga tiga-panood natin? Lahat naman welcome dito. Maraming salamat sa mga nanood at love na namin kayo na nanood. Thank you so much po Maraming salamat. sa pagbahagi ng kaalaman, Master John and Master Kalip. Yes. Maraming salamat din sa Salamat din bro. pagdalaw at pagbigay sa amin ng pagkakataon na may makita kami at makadaw pangpatan. Ito Maraming po. salamat, brother. Ito po ang Mungus, the Electrifying Martial Arts.